Dating Senate President na nawagan sa mga senador na ayusin ang gulo sa Senado. Ano pa man ang kanilang kinabibilangang grupo. Diplomat at tourist visa ni dating House Speaker at ngayon Leyte Representative Martin Romualdez pinansila na ng U.S. government. Senator Sherwin Gatchalian, posibleng i-preside ang impeachment trial habang wala pang temporary restraining order mula sa Supreme Court at kay House Lead Prosecutor Jerbil Luistro. At Bagyong Esther nakalabas na ng bansa. Hanging habagat patuloy pa rin magpapaulan. Nanawagan ng mga dating Senate President sa mga senador na resolbahin ang gulo sa Senado alinsunod sa Konstitusyon at Senate Rules. Sa joint statement na inilabas ni Senator Francis Pangilinan, nanawagan ang mga dating leader ng Senado sa mga senador anuman ang kinabibilang ang grupo na tigilan na ang kanya-kanyang pahayag na nagbibigay ng hindi magandang imahe sa institusyon. Hinihikayat ng mga ito ang mga senador na ayusin na ang sigalot sa lalong madaling panahon dahil hindi nila marapat sa bansa ang isang unstable na Senado sa panahon ng economic pressures, banta sa seguridad at lumalawak na kawalang tiwala ng publiko sa Senado. Ang pahayag ay mula sa mga dating Senate President na sina Aquilino Pimentel, Mig Zubiri, Vicente Tito Soto at Franklin Drilon. Kilala ng House Prosecution Panel ang pagkakaluklok bilang acting Senate President kay Senator Sherwin Gatchalian ng bagong majority bloc ng Senado. Kaya mananatiling valid ang pamuno nito sa paparating na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay hanggang walang inilalabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema, ayon kay Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro, Lead Public Prosecutor. Sa pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian, siya ang magpe-preside ng inaasahang paglilitis kay Vice President Duterte. Unless the Supreme Court will issue a TRO to the new leadership in continuing the assumption of power in the Senate, no? Pinansila ng United States government ang diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker at ngayon Leyte Representative Martin Romualdez. Kinumpirma ito ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. Ang dating Speaker at si Ambassador Romualdez ay magpinsan. Wala pang tugon ang kampo ng mambabatas ukol dito. Wala na sa serbisyo ang mga nagpapakilalang dating Marines sa panahong tinutukoy nila sa mga alegasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ito ang paglilinaw ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad. Sa isang mensahe, sinabi ng opisyal na wala na sa command ng AFP ang mga dating sundalo, kundi pribado na silang individual sa panahon na binabanggit nila ang kanilang mga aligasyon. Payo ng opisyal, mas marapat na gamitin na lang nila ang ibang katawagan bilang witness o kahit staff at bodyguard ng kung sinumang individual. Ito'y upang mailayo ang AFP at ang Philippine Marine Corps sa isyung kanilang kinasasangkutan. Dating na sa bansa sa United States Ambassador-designate to the Philippines ni Mark Linton ngayong buwan. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na ikinatutuwa niyang makausap ang US envoy sa Washington, D.C. at inaabangan na niya ang pagbisita naman nito ngayon sa bansa. Umaasang kalihim na palalakas pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa pagkakatalaga kay Lipton na US o sa US Embassy. Si Lipton ang papalit kay dating US Ambassador Mary Kay Carlson na nagtapos ang termino noong January 2026. Itigil na ng bansang Hungary ang pagbibigay ng working visa sa mga manggagawang Pilipino simula ngayong Hunyo. Bukod sa Pilipinas, sakop ng bagong polisiya ang mga manggagawa na mula sa Georgia at Armenia. Ayon sa Budapest, layo nitong limitahan ang pagpasok ng foreign workers sa kanilang bansa at maituon ang pagpapasweldo sa kanilang sariling mamamayan. Gayunman ang lahat ng Pilipino na kasalukuyan nang nagtatrabaho sa Hungary ay maaari namang mag-apply ng extensyon ng kanilang working visa.
Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Esther ngayong umaga. Base sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa ngayong tanghali, huling namataan ang bagyo sa layong 540 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang lugar sa bansa. Gayunman, inaasahan pa rin ang mga pag-ulan dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya pinag-iingat pa rin ang publiko sa mga posibleng pagbaha at landslides. Sama-samang nagsasanay ang mga sundalo ng Pilipinas at Australia upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa iba't ibang operasyon sa pamamagitan ng isinasagawang Army-to-Army exercise na Kasangga 2026-1. Layunin nito na higit pang palalimin ang interoperability o kakayahang magtulungan ng dalawang hukbo sa iba't ibang warfighting functions. Kabilang sa mga training exercise ay ang demolitions range training na nakatuon sa ligtas na paghawak, paglalagay at pagpapasabog ng explosive charges upang mapahusay ang kakayahan sa breaching at obstacle clearing operations. Armor operations training at advanced marksmanship training na ginagawa naman sa Magtuto Firing Range sa Barangay Carolina, Naga City, para naman mapahusay ng mga sundalo ang kanilang kasanayan sa operasyon at paghawak ng armas. Ang Jungle Operations Practical Exercise at Map Theory Sessions kasama rin ang Command and Control Communication Exercise o COMEX gamit ang Blue Force Tracking System. Naglabas ng video ang Iran nang umano'y pag-atake nito sa isang warship ng Amerika sa Gulf of Oman. Ayon sa Iranian media, nagawa nilang paatrasin ang US warships at ang USS Tripoli destroyer pabalik ng Indian Ocean sa pamamagitan ng pagpapatama ng long-range missiles bilang warning shots. Agad naman itong kinontra ng United States military. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, hindi totoo na ginamitan sila ng Iran ng missiles dahil tiyak na paglabag ito sa ceasefire. Ang totoo, ayon sa CENTCOM, ay ang pag-aresto ng US military sa isang stateless tanker na MT Divina sa Indian Ocean na napatunayang kabilang sa shadow fleet ng Iran. Inakyat ng tropa ng US ang barko na sakop ng umiiral na sanksyon ng US. Nauna nang binigyang diin ni US President Donald Trump na oras na may mapapatay na sundalo ng US ang Iran, mamamatay din ang ceasefire at balik na agad sa labanan. What does that mean? That you would restart the war with Iran if they killed U.S. troops. Well, it would be a good reason. I'll be honest with you. If they killed U.S. troops, I think I would do that very quickly. Samantala sa isang panayam, sinabi ni Mohsen Rezai, ang military advisor ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei, na ang US-Iran peace deal ay matutuloy lang kung papayagan ng Amerika na isauli sa kanila ang $24 billion na bahagi ng frozen Iranian assets. Kamakailan sinabi ni Trump na bukas siya sa pakikipag-usap sa Supreme Leader ng Iran. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it. Would that happen here in the U.S.? White Oh, House? I don't know, but I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. Isang nakakalulang rescue mission ang isinagawa ng Orange County Fire Rescue Team sa California kamakailan. 2 hiker ang na-stranded sa mabatong bahagi ng Black Star Canyon, ang isa ay sugatan. Agad na nag-deploy ng rescue medic ang Orange County na siyang nagsagawa ng hoist rescue. Tagumpay na nakuha sa lugar ang mga hikers. Isang